So ayun, okay, KGX, kumusta in lahat? At ito, i-check muna natin kasi mamaya pupunta ako, babalik ako ng Olongapo, tapos pupunta ako sa mall, magbabantay kami kasi dahil yung typhoon, di ba? So tingnan natin. And then ngayon, mag-update muna tayo. So sa BTC, ang tinitingnan natin dito, ako, chine-check ko lang, gumawa lang tayo ng triangle natin mga idol. Kung mapapansin nyo, lahat ng nandito sa ilalim is nare-reject niya. So possible si BTC is naka-maintain lang siya. So tahimik ang mundo ni BTC ngayon, no? Nasaan ngayon? Bakit nasa ng mga investor ngayon? Ang mga investor ngayon is nasa altcoins and nasa meme coins, no? Iniisa-isa nila yan, yung mga yan, okay? So tingnan natin kung ano yung possible na galaw ni BTC. For me, no, once na ma-break niya tong triangle na to, so possible magkakaroon ng down. Tapos kung ma-break niya tong sa taas natin, yung resistance is si 92,600, possible lilipad siya, kumuha ulit siya ng panibagong all-time high. Yan yung nakikita namin. And then next, kung mapapansin natin, sino ba yung isa? So, Dogecoin. No? Nasaan na si Dogecoin ngayon? Para at least alam lang natin. So, gumawa tayo ng triangle dito. Kung mapapansin nyo, lahat ng dinaanan niya is puro rejected. Okay? So, possible magkaroon na ng breakout kay Dogecoin ulit makalipas ng isang araw. No? I think one day, baka magkaroon siya ng breakout. So, ako, papasok lang ako once na makuha niya tong area na yan. Kasi ako, ang attitude natin, katulad kagabi, kung mapapansin nyo yung Facebook natin, tingnan nyo ha, dito sa Facebook natin is nag-update tayo pa lagi, mga idol. So, kasi dito madaling mag-post. So, ayan yung post natin. Ito yung ginawa nating graph kay Dogecoin and XRP. So, ito yung pumasok ako kagabi kay XRP. Tapos, dyan lahat. Ito yung natin, profit natin kay XRP. Na pumasok tayo, talo tayo isa pero 5-1 yan, no? So still profited pa din, no? And then kung titingnan naman natin dito kay Dogecoin, no? Possible magkaroon ng breakout mamaya kung lilipad dito sa area na to. Pwede din bumaba, no? Pansamantala and then lumipad. So basta gumagawa ako ng mga natin, support and resistance para at least kahit papaano, di ba? Maging aware din ako sa sarili ko kung kailan ako papasok, mga idol. Okay? So next naman natin, XRP ang isa pa sa pinaka inaabangan ng lahat, no? Kasi nga lumipad na to, ano mangyayari? Tulad ng sinabi ko nung nakaraan, mga idol, no? Yung sinabi ko nung nakaraan is below 6 pag nakuha niya ang 50% pump, magkakaroon siya ng downward, no? So kahit pa paano naman, syempre yung 50% natin nasa 60 yan. So 60, sabihin natin 60. So automatic magkakaroon. Ito nga lang, lumipad siya doon sa I think sa 63. Sa 63 siya lumipad and then bumagsak, mga lods, no? So, syempre wala namang target na wala namang sobrang saktong TA mga idol, di ba? Pero at least nangyayari. So, katulad nito, nagkaroon ng big dump. So, ito yung sinabi natin nung last video natin, di ba? Hindi naman puro pataas. Magkakaroon lang yan. Magkakatalunan lang tayo sa percentage kung gaano ba kataas ang lilipad nito, kailan babagsak. Ako nga ang tingin ko sa BTC 52, no? 52,000 ang iaangat nito, magkakaroon ng drop. No, yun yung nakikita ko, no? Sa 52,000 pag umangat si BTC from 66 plus 52, pagdating dun sa area na yun, magkakaroon ng drop. No, walang permanente dun sa top. Walang permanenteng green. Magkakaroon ng drop yan. Parang nangyayari ngayon kay XRP. Possible baka sundan niya yung graph ni Dogecoin, yung ginawa natin, mga lodi. Ayan. Dogecoin. So ayan, yung area na yan. So kung mapapansin nyo si Dogecoin, pwede naman natin iusog, di ba? Or ako, yung area na yan, gusto ko lang makita to. Gusto ko lang makita to kasi mag-enter ako dito. Okay? So yun yung ginagawa natin kapag nagtitrade tayo. And then ano pa yung dalawang inaabangan ko? Floki, mga lodi, no? Floki, inaabangan natin to. So tinitingnan ko kung saan magbe-breakout si Floki. Dito ba sa ilalim o dito sa taas? So baba lang natin ng konti. Yan. Okay. So, titingnan natin yan. Once na pumalo dito sa area na to, possible, magkaroon siya, basta ma-break niya to, possible lumipad pa si Floki. No, once na mauntog siya dyan, pwede rin bumaba dito, pwede maglaro yan dito sa area na yan. Yan yung tingin natin, ha. Yan lang yung nakikita natin sa mga ginagawa natin chart. At dyan ako pumapasok, di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi ako pumupunta sa ibang influencer para sundin sila, hindi. Gumagawa ako ng sarili ko. Kaya nga mapapansin nyo, bakit ako nagtitipi ng 20, 25, 30? Kasi yun yung tinatawag natin na compound trade. No, na kung saan,
basta alam mo yung leverage mo, sa ulo mo yung leverage mo na makukuha niya yun lang yun. Doon lang ako nag-i-stay. Doon lang ako nag-i-stay. Kasi mas sa ulo ko yung leverage na yun. At alam ko, sa leverage na yun, sa 8 trade ko, either panalo yung 5 or talo yung 3. Parang ganun siya. So sa 8 trades, pwede ako maging 5-3. Pwedeng ganun. At least profit pa rin ng dalawa. 'Di ba? Wala namang 100% 'di ba? Doon sa mga may 100% na panalo, edi tingnan niyo yung buong history niya, 'di ba? So, maraming nagga-hype, no? Maraming nagga-hype. Alam natin 'yan, maraming nagga-hype na mga influencer para maniwala kayo sa kanila. Kaya nga ako, tulad ng sinasabi ko, nagiging transparent tayo lagi. For example, ang pagiging transparent natin, meron tayong experiment ng bull market, ay mid-bull. No, ano yung experiment natin ng mid-bull? So, yung bumili ako ng mid-bull. Ayan. So, pinapakita natin yan, mga Lodi, di ba? So, ibig sabihin, ito yung total na investment natin kay Ethereum, kay Ronin, kay Ordinals. Tapos, sinasabi din natin dyan kung kailan natin binili. Ayan, kunyari, from 125 petot to 186. 40 petot yung inan natin kay Ron to 36 na lang. So, natalo tayo dyan. So, kay Ordi, 12.4K to 11.5. Pero, araw-araw tayo nag-a-update dyan. O yan, katulad nito. Nag-update tayo kahapon from 125 to 186. O ito, okay naman. So ito, nakabawi tayo kay Ordi. So ganun din sa nangyari kahapon. Diba? Ina-update natin lahat yan dito sa, sa Facebook page natin para updated lahat. Diba? Para at least, sabi nga natin, titingnan natin kung magiging magiging profitable tayo sa spot ngayong mid-bull, okay? So, ayun yung nangyari kay Floki. So, titingnan natin kung ano yung possible na pwede mangyari dito. Lumilipad si Floki. So, wala nga lang siyang yung tulad nung kay Dogecoin, kay XRP na rectal lipad. So, pero, once na bumagsak siya, bigla siya nagkakaroon ng recover. Titignan ko tong area na to. Once na bumagsak to, tatry kong pumasok para at least titignan ko kung gagayahin niya. Kasi, karaniwan sa graph niya, tingnan nyo, nagda-drop, biglang lilipad. Nagda-drop, lilipad. Da-drop, biglang lilipad. Nagda-drop, biglang lilipad. Doon tayo. Kasi yung iba, ang dami nagsasabi, ang daming technical. Ako hindi. Inaaral ko yung graph, mga Lodi. No? Ganun ang ginagawa natin. Inaaral ko yung takbo niya. No, paano ang ginagawa ng mga investor dito kay Floki. And then, next coin natin, kung mapapansin nyo, is si Bonk. Yan, si Paring Bonk. Ito, 29% ang nilipad ni Paring Bonk, no? Possible, no? Ayan, katulad nito, nauntog siya dito sa taas. So, tingnan natin kung i-break niya ba to or magdediretso siya pa baba. Okay? Mamaya, ang gagawin ko, hindi muna ako bibili ng spot. Hindi ko muna ako kompletuhin yung kay Ordi tsaka kay Ron. Pakita muna natin yung spot natin, mga Lodi, ha? Pakita muna natin sa inyo yung ating spot, mga idol. Para at least, tayo, updated lang tayo lagi, okay? Okay. Yan. Doon tayo sa taas. Punta tayo sa assets natin. So, nakita nyo, nasa 188, no? 188. Ito tayo ngayon. Ito na yung spot natin, mga Lodi. So, yan. So, negative 71. Negative 71. So, so far, si ETH is okay naman. So, yung 125 natin kay ETH is nasa 189 na. Ron token, positive naman tayo dito. Ang total investment natin dito ay nasa 45k, nasa 1.6 na yung ating panalo. Dito naman kay Ordi, nasa 25,000. Ang investment na natin dito is nasa 26.5. So, talo tayo ng, 857. So, yan. SLP naman, so, pumapalo naman si SLP. So, goods naman tayo kay SLP, mga Lodi. So, yan yung 4 na coin na inold natin. Pero to si SLP, wala to, mga Lodi, kasi sa Scholar to. And then yung XRP natin, totally nagkaroon na tayo ng take profit sa XRP doon sa pinakita ko nung nakaraang video natin, mga Lodi. Okay? So, yun lang sa ngayon, KJX, sa mga wala pang BitGet, mga Lodi. No, pasok lang kayo sa link natin sa description. Tapos sa naman natin, sa TikTok naman natin, nandiyan lang yan sa bio natin. Sa page naman, nandiyan sa comment section. Okay? Paki-like nyo lang tong Crypto Tambay, mga Lodi. Para at least kahit pa paano, maging updated kayo dun sa mga video natin. So, shoutout dun sa 8.3k followers natin dito sa Crypto Tambay. Saludo.